Reed Shepherd pumutok sa fourth quarter para sa comeback win laban sa Spurs. At Steve Kerr nangako sa mga fans na bibigyan ng maraming minuto si Kuminga nang mawala si Butler. Hinarap ng Houston Rockets ang kanilang karibal sa parehong estado, ang San Antonio Spurs, nitong Miyerkules ng araw na desperadong nangangailangan ng panalo sa conference upang mapanatiling buhay ang kanilang winning streak. Mabilis na nagsimula ang Spurs, agad na nakakuha ng malinaw na kalamangan laban sa Rockets. Malaki ang naging dahilan nito ang matinding scoring dominance ng wing na si Julian Champagne na nagkaroon ng pinakamagandang kalahati ng laro sa kanyang career. Tinapatan niya ang 10 attempts ni Wembanyama sa first half na may 21 points mula sa mainit na 6 of 10 attempts sa 3-point line. Sa buong season, 11 points lang kada laro ang kanyang average, kaya't halos na doble niya iyon sa loob lamang ng isang kalahati ng laro. Maayos ang naging opensa ng Spurs sa first half at dahil sa dagdag na produksyon ni Champagne, nakaipon sila ng 70 points at 10-point lead laban sa Rockets bago ang halftime. Bahagya lamang siyang bumagal sa second half at nagtapos na may kabuuang 27 points. Maliwanag na kailangan ng Rockets ng ilang bagay sa first half. Mas matinding depensa at isa pang scorer na tutulong kina Kevin Durant at Alperen Sengun. Nakuha nila ang huli sa katauhan ng second-year guard na si Reed Shepherd na sumabog sa fourth quarter at nagdala sa Houston pabalik sa laro. Napakahalaga ng presensya ni Shepherd sa ball handling at hindi pa kasama rito ang kanyang team high na 21 points mula sa 8 of 17 shooting habang binubuksan ang court gamit ang 4 na 3-pointers. Nagpakita rin siya ng matigas na depensa sa kabila ng kanyang laki na may tig-isang steal at block at nagdagdag ng playmaking lalo na kasama si Durant. Sa pagpasok ni Shepherd, nagawa ng Rockets ang 15-2 run, tuluyang bumalik sa laban sa tulong ng mga heroic plays mula sa kanilang bench guard. Mabagal ang simula ng laro ni Jabari Smith Jr., ngunit kalaunan ay nakahanap din ng ritmo at naging susi sa panalo ng team. Sunod-sunod niyang naipasok ang mahahalagang attempts sa huling bahagi ng laro, kabilang ang ilang go-ahead shots sa mga kritikal na sandali. Sa kabila ng pag-init ng ilang Spurs sa opensa, mahusay ang ginawa ng Rockets sa paglimita sa superstar na si Victor Wembanyama sa buong laro. Nakapagtala lamang si Wembanyama ng 14 points mula sa 5 of 21 shooting at nabigo siyang makapuntos sa 3-point range sa 7 attempts. Mayroon din siyang 8 rebounds at 2 assists, ngunit isa ito sa kanyang pinakamababang produksyon ngayong season. Dahil wala na sa lineup ng Houston sa nakikinita pang hinaharap ang kanilang 7-footer na si Steven Adams, marami ang nag-alala kung paano nila haharapin ang laki ni Wembanyama, ngunit sa kabuuan, maayos ang kanilang naging depensa. Sa huli, nakuha ng Houston ang kanilang kailangan matapos maitala ang pinakamalaking come from behind na panalo nila ngayong season upang pabagsakin sina Victor Wembanyama at ang San Antonio. Sa kabilang balita, nawala sa Golden State Warriors si Jimmy Butler dahil sa isang punit na ACL na magtatapos sa kanyang season. Bumagsak siya sa ikatlong quarter laban sa Miami Heat at hindi na makakabalik para sa natitirang bahagi ng season. Ang injury na ito ay lumikha ng malaking butas sa rotation ng team at tinanong si head coach Steve Kerr pagkatapos ng laro kung maaari bang bumalik sa lineup si Jonathan Kuminga. Direkta ang sagot ni Kerr. Oo, talagang oo, sabi ni Kerr. Kapansin-pansin ang komentong ito dahil sa kamakailang kasaysayan ni Kuminga sa team. Hindi pa siya naglalaro mula noong December 18 at nakaligtaan na niya ang last 16 games. Karamihan ay bilang healthy scratch. Noong January 15 ang unang araw na maaari na siyang matrade, opisyal na humiling si Kuminga ng trade mula sa Warriors ayon kina Anthony Slater at Shams Charania ng ESPN. Ngayon, dahil wala na si Butler para sa season, nahaharap ang Warriors sa isang desisyon. Ibalik siya sa rotation dahil sa pangangailangan o ipagpatuloy ang pag-upo sa kanya habang naghahanap ng trade. Mahigit isang buwan nang nakabaon siya sa bench, ang desisyon na paupuin siya ay higit na dahil sa fit. Sina Kuminga, Butler at Draymond Green ay pawang below average na 3-point shooters. Kapag pinagsabay silang tatlo, nasisikip ang paint at nababawasan ng spacing para kay Stephen Curry na nangangailangan ng espasyo para makagalaw. Hindi na umiiral ang problemang iyon sa fit ngayong wala na si Butler. Si JK ay isang 6'7", 225-pound forward na kayang magdepensa sa maraming posisyon at magbigay ng athleticism na labis na kailangan ng Warriors. Kung wala si Butler,
Kulang ang Golden State sa laki at pisikalidad sa wing. Makakakuha ng mas maraming minuto sina Moses Moody at Brandon Podziemski, ngunit wala sa kanila ang defensive versatility o pisikal na presensya na naibibigay ni Kuminga. Nagtala siya ng average na 11.8 points, 6.2 rebounds at 2.6 assists sa 18 games ngayong season bago siya alisin sa rotation. Sinimulan niya ang first 12 games ng season at nagpakita ng mga sandali ng pagiging produktibo bago siya ibinaba ni Kerr. Mula sa pananaw ng basketball, makatuwiran na bigyan si Kuminga ng kahit isang mahalagang papel mula sa bench. Kailangan ng Warriors ang kanyang laki, athleticism, at kakayahang magdepensa laban sa mas malalaking wing. At ngayong wala na si Butler, hindi na ganoon kabigat ang issue sa spacing na nagpanatili sa kanya sa bench. Ang tanong ay kung maaari pang ayusin ang relasyon. Mahigit isang buwan nang hindi naglalaro si JK, humiling siya ng trade sa unang araw na maaari na siyang ilipat. Mayroon ding mga espekulasyon na nagkaroon ng kasunduan siya at ang front office ng Warriors na hindi muna siya maglalaro habang naghahanap ang team ng trade partner bago ang deadline sa February 5. Noong January 2, ilang oras bago ang laro ng Warriors laban sa Oklahoma City Thunder, sinabi ni Kerr na maglalaro si Kuminga. Ngunit ilang sandali bago ang tip-off, idineklara siyang out dahil sa injury sa likod. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagbunsod ng mga tanong kung ang pagkawala niya ay talagang dahil sa injury o bahagi ng mas malawak na plano na ilayo muna siya sa court. Ngayon, dahil wala na si Butler para sa season, nasa alanganin ng Warriors. Kailangan nila ang produksyon ni JK, ngunit lumala na ang relasyon hanggang sa punto na hindi malinaw kung handa pa ba siyang bumalik sa rotation. Kapansin-pansin ang komento ni Kerr na maaaring maglaro siya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na hayagang kinilala siya ni Kerr bilang isang posibleng opsyon. Ngunit kung mauuwi ba ito sa aktwal na playing time ay hindi pa tiyak. Ang kahandaan ni Kerr na isaalang-alang ang paglalaro ni JK ay nagpapahiwatig na bukas man lang ang Warriors sa ideya, ngunit magkaiba ang pagiging bukas at ang aktwal na aksyon. Aktibo pa ring sinusubukang itrade siya ng Warriors bago ang deadline. Ayon sa mga ulat, nagpakita ng interes ang Sacramento Kings at Dallas Mavericks, ngunit wala pang nabubuong kasunduan. Kung hindi makahanap ng trade partner ang Warriors, kailangan nilang magpasya kung ipagpapatuloy bang paupuin siya o ibabalik siya sa rotation. Dahil wala na si Butler para sa season, mas matibay ngayon kaysa sa mga nakaraang linggo ang kaso sa basketball para sa paglalaro kay Kuminga. Ngunit pinapakomplika ng personal at organisasyonal na dinamika ang sitwasyon. Humiling siya ng trade, mahigit isang buwan na siyang nakabench, at tila malaki na ang nabawas sa tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Binuksan ni Kerr ang pinto, ngunit kung papasok ba talaga siya ay nananatiling hindi tiyak. Sinabi ni Kerr na maaaring maglaro si JK matapos ang season-ending ACL tear ni Jimmy Butler. Kapansin-pansin ang komentong ito dahil sa 16 na larong pagkawala niya at sa kanyang kamakailang kahilingan na matrade. Mula sa pananaw ng basketball, makatuwirang ibalik siya. Kailangan ng Warriors ang kanyang laki, athleticism at defensive versatility ngayong wala na si Butler para sa season. Ngunit nananatiling tensyonado ang relasyon niya at ng Warriors. Hindi malinaw kung kaya ng dalawang panig na lampasan ang nangyari sa nakaraang buwan at muling magtulungan. Binuksan ni Kerr ang pinto, ngunit nasa kay Kuminga at sa front office na kung lalakarin nila ito. Sa ngayon, sinusubukan pa ring i-trade siya ng Warriors bago ang deadline sa February 5. Kung walang mabubuong deal, maaaring wala ng ibang pagpipilian ng Golden State kundi ibalik siya sa rotation.